ilalagay ang pera, basta pinalalagyan. Walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa mga ito, ang pangunahing susunod ko sa aking pagtatlo ay zero korupsyon. Talagang ang korupsyon sa aking bansa ngayon at nawawala ng tiwala ang bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagtantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko na pera ng mamamayan ay mailalaan para sa kaginawaan at magiging tulong sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bakit na korupsyon ang ating pagkatao. Dapat nang wapasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problema nito kung papapanalitin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga tinatawag ng representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan meron tapat na pag-uulat ito para maging mula ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga pulis. Kaya nga isusunod natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, ang bawat kandidato na nais paglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang full commission kung saan mananangong ang opisyal kung sakaling merong pagrabag na galaw ang pera mula sa trabaho ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi magpapalayan ng Diyos sa ating bayan kung meron ang magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaman ko ng justisya at katotohanan kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader, nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo pagiging malapit sa pamilya Duterte. Naunawan kong bigat at panapit kawalan ng justisya, naniniwala ako na panatunaw kong magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaang manaig ang mga kahamat sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ng eleksyon, ako si Pastor Polo Kibuloy ang nagsusulong ng mga plataformang ito. Death penalty sa mga kurap ng marampong magnanakaw, tuloy ang pagsumpo sa salot ng droga, CPP-NP, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalitasan, kalinisan, kahinandaan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payagungin ang mga lamay, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isunod rin natin ang National Supply Highway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla tulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at servisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi imposible yan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ng bago at may presyo. Vote straight PDP naman. Number 10, Atty. Jimmy Waldo. Number 22, Senator Pedro La Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Atty. J.B. Lulo. Number 34, Atty. Raul Gambino. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Atty. Pete Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Number 42, Dr. Richard Mata. At ang inyong leader, Pastor Polo Kibuloy, number 53 sa Manila. Maraming salamat po para sa